Good morning, good afternoon, at saka good night sa ating mga ka-YT. Ibang-iba ngayon ang topic ko dahil sa nangyari ngayon sa araw na to sa akin ay muntik na akong na-scam. Isa sa mga kaibigan ko sa Facebook ay na-hack yung kanyang account tapos nag-message sa akin. Nagtataka ako kung bakit alam niya lahat ng mga detalye ko, kung ano yung nakaraan, mga ganun ba. Tapos, ito na, nagsimula ng mangumusta. Tapos, tinatanong kung nasan ako. All of a sudden, sabi sa akin, kailangan niyang humiram sa akin ng pera. Kung okay lang daw. Sabi ko, tol. Kasi tol ang tawagan namin lalaki. Alam mo naman, nakararating ko lang. Wala pang sahod. At saka, hindi pa ako nakakupit kay Mrs. Kahit ano lang daw, kahit 5,000 pesos. So sabi ko, bakit 5,000 pesos? Nandito tayo sa US. Nag-isip ako na ano kaya kung bigyan ko na lang, kawawa naman. Yung sinasabi ko na pusong matulungin. Kaso talagang wala. Said ang wallet. Meron akong peso dito, sabi ko, na sobra ko dun sa Pilipinas. Ito yung, kung meron akong 5,000 pesos dito, kunin mo na lang sa trabaho, sabi ko. Sabi niya, i-GCash ko na lang daw. Sabi ko, tol, wala akong account sa GCash at saka hindi ako pamilyar sa GCash. Ang gusto niya, emergency daw, kailangan ng bigay ko sa kanya at bayaran na lang daw niya ng additional. Kaya 7,000 daw pagbalik. Kaya sabi ko, talagang wala. Kaya minsan, maganda rin ang maging Ilocano. Kuripot ba? So ngayon, patuloy kaming nagtitext. Sabi ko, nabanggit ko nga, nabiro ko, scam yata ito, sabi ko. Tapos nag-send siya ng picture. Ako ito, sabi niya. So, naniwala ko kasi siya nga yung picture na nga yun. Tapos ngayon, wala talaga, sabi ko. Bakit 7 o'clock nandun ka na ang pasok mo 9? Ang dami, pero nakokontrol niya talaga yung ano, kasi yung nung nahack niya na, nireview yung mga usapan namin. Tapos nakuha niya yung mga lumalabas kaming kumakain. Tapos yung mga lakad namin, kung kailan daw kami ulit pupunta, mga ganon. Kaya sabi ko, alam mo lahat. Wala sa isip ko na na-scam na pala ako. Sabi pa niya, sabi mo kay misis mo na umiram ka muna. Sabi ko, never akong magsabi sa kanya ng pera. Tapos ipapautang ko o ipapadala ko sa Pinas. Never, kasi gusto niya akong tumigil na ng mga pinagagawa ko sa Pinas dahil medyo malaki-laki na ang gastos at saka walang return. Kaya yung sinasabi na return of investment, alam ko naman na hindi babalik yung mga ininvest ko doon. Tatapwat, tuloy-tuloy pa rin. Monthly ang aking padala. Dahil ko pa daw ang may chicks. Dahil obligado akong magpadala buwan-buwan. Kaya sabi ko, hindi pwede kasi pag ganito, gusto mo next week kasi sahod ko sa next week. Kukupitan ko siya, madali lang naman siyang kupitan. Ang problema, gusto niya ngayon na kasi bukas emergency daw sa hospital. May babayaran siya, isa-isang kaibigan, tumutulong lang. Kaya sabi ko talagang, tol, wala talaga. Kahit bigain mo man,
wala talaga. So, ito, sabi ko, sige na, at magluluto na ako ng breakfast. Hindi naman kami nagbe-breakfast. So, nangyari, tinawagan ko yung isang Facebook account ng kaibigan ko. Sabi ko, Tol, kailangan mo ba talaga ng pera? Tol, nag-post ako sa Facebook. Di ba nabasa mo? Nag-like ka pa? Oo, kasi may humihiram sa akin ng pera. Sabi ko, na-scam ka, Tol. Nagbigay ka ba? Hindi nga ako nagbigay dahil wala talaga akong pera. Kaya sabi niya, yun na, nagkwento na nga na dami nga daw niyang mga kaibigan na tumatawag sa kanya. Nagpipim, bakit ikaw ngayon nang hihingi? Ikaw yung tumutulong. Meron pa nga akong nakachat, matagal na sinasabi, bakit ganyan ka? Hindi lang naman kasi pera ang scam, kundi meron din yung love scam. Kagaya sa Pogo, may love scam, may magandang picture ng babae o lalaki. Talagang inaakit ka, nagpapadala siya ng magandang picture, kung nasan siya, pinapakita ang boobs. Tapos, sobrang magbibigay ka ng, manghihingi na siya ng pera. At kung ayaw mo magbigay ng pera, imi-message ko asawa mo. Imi-message ko yung mga kaibigan mo. Papakita ko yung mga picture natin na pinaggagawa natin. Sabi ko, wag naman ganyan. Kaya totoo pala na yung kay Tulpo na blina-blackmail. Kung ayaw mo magbigay, mimisis ko sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo itong ginagawa natin. Nakakatakot ang social media, kaya nga hindi na ako nagpo-post. Kaya warning lang sa inyo, mga kasama. Kaya mag-ingat po. Scam alert. Walang pinipili.